ma'am. Good morning, classmates. So, ang topic namin is Filipino Value System, a Cultural Ideal. So, hi everyone, my name is Eliza Tipar. So, I will be discussed first is values identified. Value. Value derived from the Latin word valere, refers to concepts used to recognize, express, and evaluate social realities in the environment. It encompasses desirability, importance, significance, worth, quality, merit, price, and usefulness. Value is an existing realization of desire, and it serves as a basis for decision making and guiding our way towards a desirable outcome. Filipino culture is a significant element of value system, including personalities, social unit, politics, economics, technology, and ecology. Understanding these values can provide a foundation for cultivating identity as a people. Filipino values can be translated as puti, pamantayan, halaga, and ganda. Understanding these values helps cultivate a sense of belonging and contributes to the development of Filipino culture. So, ibig sabihin daw po nun, ang kulturang Pilipino ay isang mahalagang elemento sa sistema ng kultura ng Pilipinas na sumasaklaw sa personalidad, politika, ekonomiya, teknolohiya at ekolohiya. Ito ay tinuturing na isang mapagkukunan ng inspirasyon para sa paggawa ng desisyon at isang gabay sa pag-unawa sa pagiging natatangi at kagandahan ng bansa. Ang pag-aaral ng kulturang Pilipino ay mahalaga para sa pagkilala sa pagkakakilanlan ng isang tao bilang isang mamamayan at pagpapaunlad ng mas malalim na pag-unawa sa kultura ng bansa. Pangalawa naman is our test of a value. To identify a certain practice is considered a value. Robin Williams presented the 4 tests of value. Extensiveness of the value in the total activity of the system. What proportion of the population manifests the value? How many of people in the community are applying the value? Pangalawa naman is duration of the value. When was this value implemented? Was it persistently important over the period of time? Pangatlo naman is intensity with which the value is sought or maintained as shown through efforts, choice, verbal affirmations, and by reactions to threats to the value. And pang-apat naman is prestige of values carriers. Who are the implementers of the value? Do they possess the integrity to be such models of the value? So, ibig sabihin naman dito, tinalakay ni Robin Williams ang kahalagahan ng isang tiyak na kilos bilang isang pagsusumamo na nakatuon sa batas ng pagsusumamo ang kalikasan ng mali pala. Ang ibig sabihin daw po nito is yung tinalakay ni Robin Williams ang pagsusumamo para sa kalikasan ng bansa at bisa nito, ang katangian nito, ang pagiging tunay nito at ang integridad ng mga modelo ng pagsusumamo. Tinalakay din niya ang kahalagahan nito sa pamamagitan ng talumpati, dialogo, verbal na komunikasyon at ang tugon sa pagsusumamo. So, pangatlo naman po is stage in the development of Filipino value formation. So, there are 3 stages in the development of Filipino value formation by Andres, 1989. First is the preconditional stage, childhood. So, the preconditional stage, childhood, is the phase wherein the preconditional stage or childhood is the phase wherein children comply with the values of those who asserts power on them, parents, teachers, nuns, and priests. Pangalawa naman is the conventional stage. Youth during the conventional stage or youth, the adolescents identify with their peers,
idols, and teachers due to interpersonal communication. Pangatlo naman is the post-conventional stage. Adulthood naman po ito, which is in the post-conventional or principal stage, adulthood, the people internalize the values they have imbibed in the first two stage without fear. So, ibig sabihin daw nun, pinapaliwanag doon na ang tatlong yugto ng pag-unlad ng kulturang Pilipino, na which is yung tatlo nga po is, ay tumutukoy sa mga unang yugto ng relasyon ng isang tao sa kanilang mga magulang. Ang konbensyonal ay kinabibilangan ng kanilang mga attachment, idolo at guro, at ang post-conventional ay kinabibilangan na pagkilala sa kanilang relasyon sa kanilang mga magulang. So, number 4 naman po is pamantayan system. Landa F. Hucano, 2000, suggests that the Filipino traditional value system, known as the pamantayan system, is the basis for understanding Filipino behavior. This model consists of 4 components: extrinsic, intrinsic, psychic, affective, and spiritual. The surface level halaga serves as a cognitive evaluator, while asal refers to the instinct, quality, and meaning of actions. Diwa represents the spiritual core of Filipino values and collective sentiments. Hucano's models provides a more accurate understanding of Filipino values, bringing the analysis closer to Filipino grounds. This locally constructed model offers a better alternative to studying Filipino cultural values. So, sabi daw po dun, ayon daw kay Hucano, 2000, ang tradisyonal na sistema ng pagpapahalaga ng mga Pilipino ay nagbibigay ng batayan para maunawaan ang pag-uugali ng mga Pilipino. Ang modelong ito ay binubuo ng mga elementong apat na: extrinsic, intrinsic, psychic as affective, at ang spiritual. Kinakatawan ng diwa ang spiritual na puso ng mga pagpapahalaga ng mga Pilipino at ang kanilang kolektong damdamin. So, number 5 naman po is family closeness and security. Filipino families' priorities: family closeness and security, fostering natural dependence and mutual sharings among members. This extends to extended family structures with married sons and daughters under parents' protections. Parents should teach their children self-reliance and allow them to make choice. Filipino families experience fellow feeling and are involved in family matters, forming close ties that rewoven societal threads. The family serves as a defense against a hostile world and a unit for serious problems. So, sinasabi daw po dito na binibigyang halaga ng mga pamilyang Pilipino ang seguridad ng pamilya. Tinitiyak ang kalayaan at pagiging malapit sa bawat miyembro nito. Ito ay lalong patunay sa mga extended family structures kung saan protektado ang mga magulang ng mga anak. Pinapahalagan din ng mga pamilyang Pilipino ang pagtutulungan at suporta mula sa kanilang mga kapitbahay na nagtataguyod ng matibay na pakiramdam ng komunidad at pagtugon sa mga karaniwang problema. So, that's all. Thank you. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. My name is Crystal Diaz, and I will discuss first is social acceptance. Social acceptance among Filipinos entails acknowledgement by peers and social groups, reflecting their sensitivity to confrontation. To avoid conflict, they often employ strategies like pakikisama, euphemism, intermediaries, to maintain smooth interpersonal relations and pakikisama. Ito ang mga Pilipino daw ay madalas na gumagamit ng mga taktika tulad ng pakikisama, euphemism at pakikiramdam upang mapanatili daw ang smooth interpersonal relations
at maiwasan ang komplekto sa lipunan. Sa pamamagitan daw ng mga entraheyang ito, nakakapagpanatili sila ng pagkakaisa at paggalang sa kapwa. Pakikisama. Pakikisama is the act of yielding to the majority or leader will which can lead to positive or negative behavior involving an effort to establish harmony. Halimbawa, ito yung sa isang team project, gusto ng grupo magtrabaho sa isang proyekto tungkol sa kasaysayan, ngunit mas gusto mong gawin ang tungkol sa agham. Pakikisama. Okay lang sa akin, kasaysayan din ang gawin natin. Sa halimbawang ito, pinahalagahan mo ang pagkakaisa ng grupo kaysa sa sariling kagustuhan. Ayon naman kay Father Frank Lynch, ang pakikisama daw ay tumutukoy sa kakayahan ng mga Pilipino na mag-adjust at makisama sa grupo upang maiwasan daw ang mga konflikto at mapanatili ang pagkakaisa at samahan. Sometimes, pakikisama occurs when teenagers join their peer groups in a drinking spirit for fear in incurring the group's disapproval. Halimbawa nito is, may mga barkada na nagiinom sa labas at tinawag ka nila. Ayaw mo talaga pero sumama ka pa rin dahil takot ka nga mapagsalitaan o hindi ka na lang nila tanggapin. Sa ganitong sitwasyon, ang pakikisama ay maaaring makasama sa iyong kalusugan at kinabukasan dahil sa pilit na pagsunod sa kagustuhan ng iba. Euphemism is a stating an implicit truth, opinion, or request as pleasantly as possible in order not to offend others. Direct, harsh, and brutal words must be avoided. Ang halimbawa nitong euphemism is halip na sabihin ang matanda ka na, mas magaling sasabihin ang marami ka ng nakaranasan. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang masakit na salita at pinahalagahan ang damdamin ng iba. The use of go-between to preserve or restore smooth interpersonal relations. Ito yung ang paggamit daw ng middleman ay nakakatulong upang maiwasan ang direktang confrontation at kahihiyan, lalo na sa mga sitwasyon na may kinalaman daw sa paghingi ng pabor o pag-uusig ng mga dokumento. Halimbawa, kailangan mong kunin ang signature ng boss mo sa importanteng dokumento pero nahihiya kang iabot ng direkta. Ang solusyon nito is, hingi ka ng tulong sa sekretarya o kaibigan mo sa opisina para iabot ang dokumento at ipalawanag ang sitwasyon. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang awkwardness at mapanatili ang magandang relasyon sa boss mo. Pakiramdam. Pakiramdam is a value affecting the team spirit. This value should be used positively to ensure rational problem-solving, decision-making, and policy formation. Ang ito naman is, halimbawa nito, sa isang team meeting, may isang miyembro na hindi aktibong nakikilahok. Pakiramdam nito is, tanungin mo siya ng ano sa tingin mo ang pwede nating gawin, or kamusta ka lang, or may ideya ka ba? Sa ganitong paraan, nakikita mong pinahalagahan mo ang kanyang opinion at damdamin at maaaring mas mapabuti ang pagtutulungan ng grupo. Personalism. Ang personalism daw ay nagbibigay ng mas malaking halaga sa personal na relasyon kaysa sa mga prinsipyo daw ng mga batas na nakaka-impluwensya sa mga gawi tulad ng pakiusap, lagay, areglo at palakasan. Pati na rin sa mga konsepto ng nepotismo at favoritismo. Halimbawa, pinasa ng isang boss ang trabaho sa kanyang kamag-anak kahit hindi ito ang pinaka-adekwado dahil sa relasyon nila. Ito ay isang halimbawa ng nepotism kung saan ang
personal na ugnayan ay mas pinahalagahan kaysa sa merito o kwalifikasyon. Non-rationalism. Non-rationalism, deeply rooted in culture and history, views truths, objects, events, and people as sacred as seen in various folk rituals for good harvest. Ang halimbawa nito is ang mga katutubong ritual sa probinsya tuwing panahon ng pagtatanim at pag-aani tulad ng pahiya sa Lokban, Quezon, kung saan pinagdiriwang nila ang biyaya ng ani at pinangarangalan ang mga santo at patron. Ito ay isang halimbawa ng non-rationalism kung saan ang mga tradisyon at paniniwala ay pinahalagahan at ginagawang sagrado. Fatalism embodies the bahala na attitude implying an acceptance of circumstance as they unfold naturally. It reflects beliefs in good luck, swerte, fate, tadhana, and bad luck, malas, rooted in concepts of predestination, astrology, and numerology. Ito yung ang halimbawa nito is kapag may isang tao na hindi nakapasok sa trabaho dahil sa biglaang trapiko, ang kanyang reaksyon ay bahala na siguro, hindi talaga para sa akin, at hindi na siya nag-abala pang maghanap ng ibang paraan. Sa halimbawang fatalismo na to, kung saan ang tao ay sumusunod na lang sa agos ng buhay at tinatanggap ang mga pangyayari bilang nakatakda na. Good morning, classmates. Good morning, ma'am. My topic will start here at the bahala na topic. We have the bahala na. Bahala na is an expression which expresses the fatalistic outlook of the Filipino. It happens when one simply resigns to the consequences of life's difficulties. It is the attitude which is responsible for the backwardness of the Filipinos. Meaning, bahala na like saying whatever happens or come what may. It is when you just accept the outcome, especially when things are hard. Katulad ng mga lagi natin sinasabi kapag hindi na natin kaya, na parang sabihin na natin, bahala na si Batman. So we have the two sides of it, the negative side and the positive side. So in the negative side, some people think bahala na is why Filipinos don't always progress. It's like saying it's fate or bad luck, iginuhit ng tadhana or malas. So sa positive naman, na parang lakas ng loob. Let's go for it. Pushes people to take a risk and plan thinking. So, bayanihan or team spirit. Bayanihan is the Filipino value that denotes camaraderie among the people in the community and connotes helping one another in time of need. Andres 1989, it demands unity of spirit, heart, and mind among members of group towards an objective. So, bayanihan. What is bayanihan or team spirit? Bayanihan is a Filipino that value na parang teamwork or cooperation. Ibig sabihin, nagkakaisa. Nagkakaisa ang mga tao sa community para magtulungan kapag may mga nangangailangan. Katulad nitong nasa picture. Bayanihan, yung mga pagbubuhat ng kubo, or hindi naman kahit sa mabigat na bagay. Maaari tayong katulong or masabi nating bayanihan kapag nagtutulungan tayo. Example na lang dito is giving reliefs sa mga nasalanta ng bagyo or sa mga simpleng halimbawa piyesta. Merong may ikakasal. Meron doon yung magtutulong-tulong kayo ng pagluluto. That's what we call bayanihan sa amin. Utang na loob is the most revered of all Filipino values. Utang na loob has a good values in the Filipinos' point of view. The unending depth of gratitude. Pagtanaw ng utang na loob is unending gratitude. Pakikiramay, pagtulong, pagmamalasakit, pagkalinga, pakikisama, pag-ako ng responsibilidad, pagsisilbi at iba pa. But this is not enough.
because the responsibility to others does not end. Since pagpapakatao has no limits, same with pakikipagkapwang tao. So, bakit nga ba importante ito? It means you'll never forget their kindness and you're always ready to help them back. So, hindi katulad ng mga Pilipino, hindi tayo madaling makalimot sa ginawa para sa atin o sa ginawang mabuti para sa atin. Kaya hanggat maaari may chance na pwede kang tumulong pabalik, tutulong ka. So, what does it mean? It's not just saying thank you. It's about showing pakikiramay, pagtulong, pagmalasakit, and always being there for them. Tulad nga na sinabi ko, utang na loob is like having a never-ending responsibility to be grateful and helpful. Kasi wala talagang katapusan yun. Hanggat tumutulong ka, nagbabalikan kayo ng pagtulong, wala talagang katapusan. Hospitality, a welcome attitude. Bukas loob na pagtanggap. Call it being naive, but Filipinos open their hearts to complete strangers and offer them the best in their homes. They make the bed for visitors and ask them to make themselves feel at home, while the host, sleep on the cold floor. Imagine this. May dumating na bisita sa bahay nyo kahit hindi nyo kilala. So, anong gagawin natin as a Filipinos? We welcome them with open arms. We give them the best food, the best room, and make them feel so comfortable. Minsan, meron pa nga niya na pinapangutang pa natin yung ibang tao para paghandaan sila ng masarap na pagkain. Meron din naman yung kahit kayo may-ari ng bahay, kayo mismo yung matutulog sa sahig, tapos sila naman doon sa katre nyo para lang maging comfortable sila. So, why are we like this? So, kasi gusto natin ipinapakita sa kanila na masaya tayo na nandito sila. And we want them to have the great experience in our home. So, Filipino hospitality is like giving everyone a big warm hug when they visit. Tao po, tuloy. Is there anybody home? Welcome. Tao po, tuloy is a complete statement in itself that invites a down-to-earth encounter between a stranger and the host. It is in itself the essence of Filipino hospitality. Tao po is uttered with plain, unaltered feelings of respect. The value of welcoming someone into your home is met with crisp humor and wisdom. That after all, whoever will come is reflection of what a host is. What is it? Imagine you're at a Filipino house. You don't just barge in, right? Hindi ka basta-basta papasok. You gotta yell, "Tao po," like you're singing a mini opera outside their door. So, paano nga ba natin ito sinasabi? It is like a Filipino version of doorbell, but louder. It is a way of saying, "Hey, I'm here. I come in peace and hopefully you have a snack." So, ano nga bang ibig sabihin nito? If they yell tuloy, it means you're in. Welcome to their humble house. Minsan naghahanda pa sila ng maraming foods, stories, and maybe some karaoke. Tao po, tuloy, is basically a Filipino way of saying knock knock, who's there? Di pwede bang makisukob o ba? Pwede bang makisukob o ba denotes sharing something like an umbrella when it rains or a shed at the height of scorching heat. The most familiar interpretation of this statement would be that the one is in dire need of help. He or she is asking in utmost humility and anticipation that he or she will never be rejected. So, like this scenario. Okay, so this picture, you forgot your umbrella and suddenly it's raining harder than your parents scolding you for failing a test. You spot your crush with an umbrella. So, anong gagawin natin? You gotta be smooth. You ask,
kung pwede bang makisukob? Can I maybe share your umbrella? So, ano sasabihin nila? If they're a true Filipino, they'll say, "Oh ba," with a chill vibe. It's like unspoken rule. Thou shalt not let anyone get drenched, especially when they're kind cute. Diba? Pwede makisukob o ba is the ultimate Filipino move of saying, "Yeah, I got you literally. Now let's awkwardly walk together in the rain." O diba? Will be continue my discussions. So, starts tayo sa disvalued perceptions. Critics often view Filipino traditions values as undesirable and negative, causing harm to culture, society, and character. They view conformity to these norms as passive, subservient, and lacking initiative. Critics also criticize reciprocal obligations, consensus seeking, and kinship loyalty as dishonesty and bribery. They advocate for a complete overhaul of the value system, arguing the Western standards are more valid. However, it is important to emphasize that Filipino values are desirable and positive, and conflict arise due to inadequate standards and uncontrolled external force. It is crucial to understand and respect one's own values. So, sabi dito, tinalakay sa teksto ang kritisismo sa mga tradisyonal na pagpapahalagang Pilipino bilang negatibo at walang paggalang na nakakaapekto sa kultura, lipunan at karakter. Itinuturing sila ng mga kritiko bilang pasibo, hindi nalulutas at kulang sa pagpupumilit. Pinupuna rin nila ang reciprocal obligations, nagbuo ng consensus at pag-uugali ng mga bata bilang walang paggalang at hindi produktibong iminumungkahi nila ang isang komprehensibong pagbabago sa sistema ng pagbubuwis. So, doon naman tayo sa Filipino Value System and National Development, a Cultural Challenge. Filipino values are crucial in contemporary living and can significantly influence the well-being of Filipino individuals. They provide identity, confidence, and self-esteem, but their development has been criticized for its impact on Filipinos' lives. Culture can be a resource of alternative paths to development, healing communities, and recovering self-esteem. Filipinos value self-image and social acceptance, symbolizing flexibility, endurance, and harmony with nature. Their bahala na attitude is a result of their kababaang loob, a relationship with God. So, sabi dito, ang kulturang Pilipino ay mahalaga sa makabagong buhay at malaki ang maaaring maging impluwensya nito sa buhay ng mga Pilipino. Ito ay pinagmumula ng pagmamahal, paggalang at pagpapahalaga sa sarili na tumutulong sa mga tao na maunawaan ang mundo at ng kanilang lugar dito. Mahalaga ang pagpapanatili ng kultura para sa mga nagbabagong bansa, dahil nakakatulong ito na mapanatili ang pagkakaisa ng mga komunidad na tumatanggi sa modernidad at gumagalang sa sariling kultura. Pinapahalagahan ng mga Pilipino ang kanilang pagmamahal sa sarili na ipinapahayag sa pamamagitan ng pag-ibig, paggalang at karangalan. Itinuturing nila ang kanilang kultura bilang isang obligasyon sa komunidad na nagtataguyod ng pagkakaisa at pag-angkop sa mga bagong sitwasyon. Yun lang, thank you. Bye.